Paano kung sabihin ko sa inyo na ang makulay at mukhang malusog na mga prutas sa inyong lamesa na inaakala ninyong susi sa magandang pagtanda ay maaring lihim na sinisira ang inyong lakas at ginugulo ang maselang balanse ng inyong katawan? Nakakagulat na isipin, hindi ba? Sa loob ng maraming dekada, iisang kwento lang ang ating naririnig. Ang isang mansana sa isang araw ay pampalayo sa doktor. Masipag nating pinupuno ang ating mga grocery cart ng mga biyaya ng kalikasan sa paniniwalang mas marami ay mas mabuti. Ngunit marami sa atin ang ginagawa naman ang lahat ng tama. Pero kakaiba pa rin ang pakiramdam. Maaaring nakakaranas kayo ng patuloy na pagkapagod na hindi kayang lunasan ng mahimbing na tulog, nakakainis na pamamaga ng tiyan na bigla na lang sumusulpot, isang nakakagulat na paghirap sa pagkontrol ng inyong timbang o pabago-bagong emosyon na tila wala sa inyong kontrol. Iniisip ninyo na ito'y dahil sa edad sa menopause o sa hindi maiiwasang pagbagal ng buhay. Pero paano kung hindi ito ganun kasimple? Ako po si Dr. Amila de la Paz at sa loob ng mahigit 25 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong gabayan ang libu-libong kababaihan sa masalimuot at madalas na nakakalitong kalagayan ng kanilang kalusugan pagkatapos ng edad 60. Mula sa aking klinika sa magandang Makati City, may paulit-ulit akong napapansin na padrang mga masisigla at may malasakit sa kalusugan na kababaihan na bigo dahil ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagbubunga ng mga resultang nararapat sa kanila. Kumakain sila ng salad, naglalakad-lakad, ngunit nahihirapan pa rin. Ang pinakakaraniwang maling akala na aking natutuklasan ay hindi ang paniniwalang hindi masustansya ang prutas, kundi ang pag-aakalang lahat ng prutas ay pantay-pantay ang benepisyo para sa katawan ng isang babae, lalo na pagkatapos itong sumailalim sa malaking pagbabago sa hormone dahil sa menopause. Ang mga patakaran ng ating metabolismo at hormones ay nagbago na, kaya't ang ating paraan ng nutrition ay dapat ding sumabay. Hindi ito tungkol sa pagbabawal o pagkakait sa sarili. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng bagong antas ng karunungan. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang inyong katawan ay may mas malalim ng lengguwahe. Ngayon, sabay nating alamin ang kahulugan ng lengguwaheng yon. Ating tutuklasin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa 7 partikular na prutas. At higit sa lahat, bibigyan ko kayo ng kaalaman at mga simpleng paraan upang maibalik ang inyong sigla, mapakalma ang inyong sistema at magkaroon ng malalim na pakiramdam ng hormonal na katatagan. Ito ang inyong gabay sa pagkain ng hindi lamang malusog kundi matalino. Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga kababaihan pagkatapos ng edad 60 ay ang hindi nakikitang laban na nangyayari sa loob ng kanilang katawan sa tuwing sila ay kumakain, lalo na kung asukal ang kanilang kinokonsumo. Ang problema, marami sa atin ay maingat na umiiwas sa cookies at cake, ngunit hindi natin namamalayan na nagpapakawala tayo ng isang tsunami ng asukal sa pagkain ng ilang partikular na prutas sa paraang hindi na kayang hawakan ng ating katawan. Maaaring kumain kayo ng isang malaking kumpol ng matatamis na ubas bilang merienda sa hapon o isang malaking mangkok ng makatas at hinog na mangga pagkatapos ng hapunan sa pag-aakalang ito ay isang mabuting pagpili. Ang lumang pag-iisip ay simpleng mabuti ang prutas para sa iyo, tapos ang usapan. Ngunit makalipas ang 1 oras sa halip na makaramdam ng lakas, bigla kayong tatamaan ng matinding pagod. Darating ang brain fog o pagiging makalimutin na nagpapahirap sa pag-concentrate. At ang mas malala, bigla kayong magkakaroon ng matinding pagnanasa para sa mas maraming asukal o maaalat na carbs. Hindi ito kabiguan ng disiplina. Ito ay isang biolohikal na reaksyon. Ito ang tinatawag na energy roller coaster. At ito ay isang biyahe na kailangan nating tigilan. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng pag-unawa sa prosesong ito. Pagkatapos ng menopause, ang ating katawan
ay madalas na nagiging mas insulin resistant. Ibig sabihin, hindi na gaanong epektibo ang pagtugon ng ating mga selyula sa hormone na insulin tulad ng dati. Kapag kumain kayo ng prutas na mataas sa asukal, nang mag-isa, biglang tataas ng husto ang inyong blood sugar. Ang inyong pancreas ay magtatrabaho ng sobra, maglalabas ng napakaraming insulin para subukang kontrolin ang pagdagsa ng asukal na ito. Ang lahat ng tumataas ay kailangan ding bumaba at ang kasunod na pagbagsak ng blood sugar ang siyang nagiiwan sa inyo ng pakiramdam na pagod at tuliro. Ang patuloy na pagtaas at pagbaba na ito ay nagdudulot ng matinding stress sa inyong adrenal system na nagiging sanhi ng paglabas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. Ang palagiang mataas na cortisol ay direktang kalaban ng hormonal balance. Maaari itong makasira sa pagtulog mag-imbak ng taba sa tiyan at guluhin ang maselang sayaw ng inyong natitirang estrogen at progesterone. Ang kaguluhang ito sa ating pisyolohiya ang tinutukoy ko kapag sinasabi kong ginugulo nito ang inyong panloob na sigla bilang babae. Ang enerhiyang ito ay ang inyong likas na pakiramdam ng kalmado matatag at balanseng sigla. Sinisira ng sugar roller coaster ang katatagan na iyon na nag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na pagod na ubos at wala sa tono sa sarili ninyong katawan. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang pag-aalis sa masasarap na prutas na ito, kundi ang maging mas matalino at mas madiskarte sa kung paano natin sila kinakain. Ang unang 3 prutas na kailangan nating ingatan ay ang ubas mangga at sobrang hinog na saging dahil sa kanilang mataas na glycemic index. Ang susi ay huwag na huwag silang kainin ng mag-isa. Ang una at pinakamakapangyarihang diskarte ay ang prinsipyo ng pagpares. Sa pamamagitan ng pagpares ng mga prutas na ito sa isang source ng healthy fat protina o fiber, lubos ninyong pinababagal ang pagsipsip ng asukal sa inyong daluyan ng dugo na pumipigil sa biglaang pagtaas at kasunod na pagbagsak. Halimbawa, sa halip na isang kumpol ng ubas lamang, kainin ang mas maliit na bahagi nito kasama ng ilang pirasong almendras o ilang hiwa ng keso. Sa halip na isang buong mangga, hiwain ang kalahati nito at kainin kasama ng isang kutsarang full-fat Greek yogurt. Kung mahilig kayo sa saging sa inyong smoothie, siguraduhin ang smoothie na yon ay may kasama ring isang scoop ng protein powder, isang kutsara ng chia seeds o isang kutsara ng almond butter. Ang pangalawang diskarte ay ang sikreto sa tamang oras. Ang inyong katawan ay karaniwang mas sensitibo sa insulin at mas handang harapin ang asukal sa umaga kung kailan kayo ay mas aktibo. Subukang kainin ang mga matatamis na prutas na ito bago magtanghali sa halip na bilang isang late-night snack kung kailan bumabagal na ang inyong metabolismo. Panghuli, isaalang-alang ang matalinong pagpapalit. Sa mga araw na kayo ay nakakaramdam ng matinding pagod, palitan ng mga prutas na mataas sa asukal ng kanilang mga pinsan na mas mababa sa glycemic index. Ang mga berries tulad ng blueberries, raspberries at strawberries ay puno ng fiber at antioxidants at may mas banayad na epekto sa blood sugar. Ang isang malutong na mansanas o peras na may balat ay nagbibigay din ng kasiyasyang tamis na may sapat na fiber upang mapanatili kayong balanse. Naaalala ko ang isang kahangahangang pasyente ko, si Aling Brenda, isang 7 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu City. Maingat siya sa kanyang kalusugan, ngunit lumapit siya sa akin na pagod at bigo sa kanyang kawalan ng kakayahang alisin ang matigas na 7 kilo na naipon sa kanyang tiyan. Ang kanyang pinakamalaking reklamo ay ang kanyang hindi magandang tulog. Nagigising siya halos gabi-gabi bandang 2:00 ng madaling araw na ang isip ay hindi mapakali. Habang sinusuri namin ang kanyang dieta, lahat ay mukhang perpekto sa unang tingin hanggang sa napag-usapan namin ang kanyang gawain sa gabi. Gabi-gabi habang nanonood ng telebisyon, kumakain siya ng isang malaking mangkok
ng magagandang pulang ubas. Tinawag niya itong kanyang healthy indulgence. Ipinaliwanag ko ang konsepto ng blood sugar roller coaster at kung paano ang pagtaas at pagbagsak nito sa gabi ay maaaring naglalabas ng cortisol at adrenaline na siyang gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang malusog na ugali ay sinisira ang kanyang pahinga. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago, isang maliit na mangkok ng blueberries na may kaunting yogurt o ilang pirasong walnuts at iilang piraso ng ubas sa halip na isang buong mangkok. Sa loob ng 2 linggo nakakatulog na siya ng mahimbing. Nawala ang pagiging makalimutin, bumalik ang kanyang enerhiya at dahil mas maganda ang kanyang pahinga at bumaba ang kanyang cortisol levels, sa wakas ay nabitawan na ng kanyang katawan ang matigas na timbang na yon. Ito ay isang pagbabagong nagpabago ng kanyang buhay. Kayo po, kumusta, pamilyar ba sa inyo ang karanasang ito ng biglaang pagkapagod pagkatapos kumain ng isang bagay na akala ninyo ay malusog? Napapansin niyo ba na ang inyong lakas at pokus ay pabago-bago sa buong araw? Interesado po akong malaman ang inyong karanasan sa mga komento. At kung nahanap ninyong nakakatulong ang impormasyong ito tungkol sa blood sugar roller coaster at ang prinsipyo ng pagpares, maaari po bang mag-type kayo ng 1 sa mga komento sa ibaba? Kung hindi naman ito bago o nakatulong sa inyo, paki-type po ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na matiyak na nagbibigay ako ng pinakakapakipakinabang na suporta para sa komunidad na ito. Sunod, pag-usapan natin ang isang tahimik na manggugulo na maaaring lubos na makaapekto sa ating pakiramdam ng kaginhawaan, ang chronic inflammation o pangmatagalang pamamaga. Isipin niyo ito na parang isang maliit na apoy na patuloy na nagbabaga sa loob ng inyong katawan. Hindi ito ang mabilis at nakakatulong na pamamaga na nakukuha ninyo kapag nasugatan ng isang daliri, kundi isang paulit-ulit at sistematikong iritasyon na maaaring magdulot ng sakit sa kasukasuan, paninigas ng katawan, problema sa panunaw, at maging mga mood disorder. Ang problema, maaaring hindi ninyo namamalayan na pinaliliyab ninyo ang apoy na ito sa pamamagitan ng inyong mga pinipiling prutas. Maaaring sinisimulan ninyo ang inyong araw sa isang mataas na baso ng orange juice para sa vitamin C o nagbe-blend ng isang malaking tropical smoothie na may pinya para sa anti-inflammatory enzymes nito. Ngunit sa huli ay makakaramdam kayo ng pamamaga ng tiyan, pagkakaroon ng gas o ang pamilyar na pananakit sa inyong mga kasukasuan pagsapit ng hapon. Ang lumang karunungan ay hindi isinaalang-alang kung paano nagbabago ang ating digestive system at inflammatory responses habang tayo ay nagkakaedad. Sinabihan tayong uminom ng juice para sa bitamina ng walang tanong-tanong. Ang kahalagahan ng pagtama nito ay mahalaga para sa kalidad ng ating buhay. Habang tayo ay tumatanda, ang lining ng ating gastrointestinal tract ay maaring maging mas sensitibo. Para sa maraming kababaihan, ang mga pagkaing mataas sa asido o mataas sa isang uri ng asukal na tinatawag na FODMAPs, fermentable oligo, dimonosaccharides and polyols, ay maaaring maging malaking irritant. Ang iritasyong ito ay maaaring mag-trigger ng lokal na pamamaga sa bituka na ngayon ay naiintindihan na bilang sentro ng ating buong immune system. Ang pamamaga na ito na nakabase sa bituka ay hindi nananatili doon. Maaari itong magpadala ng mga senyales ng pamamaga sa buong katawan na nagpapalala ng arthritis, nakakasama sa kalusugan ng balat at nagdudulot ng brain fog. Bukod pa rito, direktang ginugulo ng panloob na apoy na ito ang balanse ng hormones. Ang inyong katawan ay isang buong sistema. Kapag ang isang bahagi ay nasa ilalim ng stress, apektado ang bawat ibang bahagi. Ang pagkontrol sa pamamaga na ito ay mahalaga para sa paglinang ng kalmado, komportable at dumadaloy na estado na siyang esensya ng balanseng panloob na sigla ng isang babae. Ito ay tungkol sa pakiramdam na maginhawa sa sarili ninyong balat literal na mula sa loob palabas.
Ang solusyon dito ay ang pagiging isang detektib para sa sarili ninyong katawan at pag-alam kung aling mga tila malusog na prutas ang maaaring personal na trigger para sa inyo. Ang susunod na 3 prutas na dapat bigyang pansin ay ang dalandan oranges at pinya dahil sa kanilang mataas na asido at pakwan, dahil sa mataas na nilalaman nitong FODMAP at purong dami ng asukal kapag sobra ang pagkain. Ang unang diskarte ay ang paraan ng pagmomoderate at pagmamasid. Sa halip na alisin ang mga prutas na ito, subukang bawasan ang inyong kinakain at obserbahan kung ano ang inyong nararamdaman. Baka ang isang buong baso ng orange juice ay sobra na, ngunit ang isang kapat na baso na hinaluan ng tubig ay ayos lang. Marahil ang isang malaking hiwa ng pinya ay problema, ngunit ang ilang piraso ay hindi. Pagkatapos ninyong kumain ng isa sa mga prutas na ito, mag-obserba sa mga susunod na oras. Namamaga ba ang tiyan ninyo? Nagkakaroon ba kayo ng acid reflux? Medyo naninigas ba ang inyong mga kasukasuan? Ang inyong katawan ang magbibigay sa inyo ng mga sagot. Ang pangalawang diskarte ay ang paraan ng paghahanda. Ang paraan ng paghahanda ng prutas ay maaaring magbago ng mga katangian nito. Halimbawa, ang pag-ihaw o bahagyang pagluto ng pinya ay makakatulong na masira ang ilan sa bromelain, isang enzyme na maaaring maging nakakairita para sa ilan. Pagdating sa pakwan, ang susi ay mahigpit na pagkontrol sa dami. Ang isang tasa mga 140 gramo ay isang nakakapreskong kainin. Gayunpaman ang pagkain ng isang kapat ng isang buong pakwan sa isang upuan ay naghahatid ng napakalaking karga ng asukal at tubig na maaaring magdulot ng malaking pamamaga ng tiyan at problema sa panunaw para sa marami. Panghuli, mag-focus sa mga pamalit na mabuti sa tiyan. Kung nalaman ninyo na ang mga prutas na ito ay palaging nagdudulot ng problema, mayroong mga kahangahangang alternatibo. Ang papaya ay isang superstar sa panunaw na naglalaman ng enzyme na papain na tumutulong sa pagtunaw ng protina. Ang Mylon cantaloupe at honeydew ay mas mababa sa FODMAPs kaysa sa pakwan. At ang kiwi, isa pang powerhouse ng vitamin C, ay karaniwang hindi gaanong maasim kaysa sa dalandan. Nakipagtulungan ako sa isang napakabait na babae na nagngangalang Ginang Susan mula sa Tagaytay. Si Ginang Susan ay isang masugid na yoga practitioner sa kanyang edad na 70. Ngunit pinahihirapan siya ng patuloy na pamamaga ng tiyan at isang nakakainis na pananakit sa kanyang mga kamay na nagpapahirap sa kanyang pagsasanay. Kumakain siya ng tinatawag niyang perpektong malinis na dieta. Tuwing umaga, sinisimulan niya ang kanyang araw sa isang malaking smoothie na gawa, sa isang tasa ng orange juice, isang malaking piraso ng pinya, isang saging, at ilang spinach. Sa papel, mukha itong isang elixir ng kalusugan, ngunit natuklasan namin na ang araw-araw na pagbuhos ng maasim at mataas sa asukal na ito ang pinagmumulan ng kanyang paghihirap. Sobra na ito para kayanin ng kanyang sistema ng sabay-sabay. Gumawa kami ng bagong smoothie para sa kanya, isang tasa ng unsweetened almond milk, isang dakot ng mixed berries, kalahati ng medyo hilaw pa na saging, isang kutsara ng chia seeds at ang spinach. Sa loob ng 1 linggo, nawala ang kanyang pamamaga ng tiyan. Sa loob ng 1 buwan, ang sakit sa kanyang mga kamay ay nabawasan ng husto, kaya't muli niyang nagawa ang kanyang mga yoga pose nang hindi napapangiwi. Hindi naman sa masama ang dalandan at pinya, kundi ang dosis at kombinasyon ay mali para sa kanyang katawan sa yugtong iyon ng kanyang buhay. Ngayon, gusto ko pong mangumusta sa inyo. Interesado po ako ilan sa inyo ang nakaranas ng misteryosong pamamaga ng tiyan reflux o pananakit na hindi ninyo matukoy ang dahilan. Ito ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ng marami at gusto kong malaman ninyo na hindi ninyo kailangang magdusa sa katahimikan. Ang koneksyon ba sa pagitan ng ilang prutas at pamamaga ay bagong impormasyon para sa inyo? Paki-type po ang 1 sa mga komento para sa oo o 0 para sa hindi.
Ang inyong feedback ay tumutulong sa akin na maunawaan kung anong mga paksa ang kailangan nating masusing talakayin ng magkakasama. Ang huling puntong ito ay marahil ang pinakamahalaga sa lahat dahil ito ay hindi na lamang tungkol sa pangkalahatang kalusugan kundi sa mahalagang kaligtasang medikal. Ang problema ay isang mapanganib na bulag na puwang sa ating kaalaman sa kalusugan ang interaksyon sa pagitan ng mga karaniwang pagkain at mga diresetang gamot. Maaring napakasipag ninyo sa pag-inom ng inyong mga gamot para sa high blood pressure, high cholesterol o anxiety eksakto sa paraang inireseta ng inyong doktor. Nagtitiwala kayo sa inyong doktor at parmasyutiko na panatilihin kayong ligtas. Ngunit ang lumang paraan ng pag-iisip ay madalas na lumilikha ng isang malinaw na linya sa pagitan ng botika at ng kusina na para bang ang inyong kinakain ay walang kinalaman sa kung paano gumagana ang inyong gamot. Nakalulungkot, walang higit pang malayo sa katotohanan at isa sa ating pinakamamahal na prutas, ang pangunahing salarin. Ang kahalagahan ng kaalamang ito ay maaaring usapin ng buhay at kamatayan. Ang prutas na tinutukoy ay ang suha grapefruit. Naglalaman ito ng isang klase ng compounds na tinatawag na furanocoumarins na may malakas na epekto sa isang mahalagang enzyme sa inyong bituka na kilala bilang CYP3A4. Isipin nyo na ang enzyme na ito ay isang gwardiya na sumisira at nagme-metabolize ng napakaraming gamot, mahigit 50% ng lahat ng deresetang gamot sa katunayan. Kapag kumain kayo ng suha o uminom ng juice nito, halos pinapatay ng mga compound na ito ang gwardiya. Ibig sabihin, ang gamot ay hindi nasisira sa paraang nararapat. Sa halip na isang iniresetang dosis, maaaring maabsorb ng inyong katawan ang 2-3 o kahit 10 beses na mas marami kaysa doon nahahantong sa isang mapanganib na overdose. Maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa bato, paghinto ng paghinga, panloob na pagdurugo, at iba pang mga kaganapang nagbabanta sa buhay. Sa kabilang banda para sa ilang partikular na gamot, maaari itong magkaroon ng kabaligtarang epekto, hinaharangan ang pagsipsip nito at ginagawa itong walang silbi. Hindi ito isang simpleng pagkagambala sa enerhiya. Ito ay isang direkta makapangyarihan at posibleng nakamamatay na pagkasira ng inyong buong plano sa kalusugan. Ang solusyon dito ay hindi malabo. Ito ay tiyak at nangangailangan ng agarang aksyon. Ang ikapitong prutas na dapat ninyong lubos na pag-ingatan ay ang suha at kasama na rito ang mga malapit na kamag-anak nito tulad ng pomelo tangelo at Seville oranges, madalas gamitin sa marmalade. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang unahin ng inyong parmasyutiko na panuntunan. Sa susunod na pagpunta ninyo sa botika, nakikiusap ako na tanungin ninyo ang inyong parmasyutiko ng isang simpleng tanong para sa bawat gamot na inyong iniinom. Ligtas po bang kumain ng suha kasabay nito? Huwag po kayong mahiya o isiping katawa-tawa ito. Trabaho po nila na malaman ito at ito ay isang tanong na maaring magligtas ng inyong buhay. Ang pangalawang diskarte ay ang ugaliing basahin ang etiketa. Madalas mayroong isang babala na sticker mismo sa inyong bote ng reseta na malinaw na nagsasabing iwasan ng suha. Pakiusap po, huwag ninyong baliwalain ang sticker na ito. Nandyan ito para sa isang napakahalagang dahilan. Panghuli tamasahin ang listahan ng ligtas na citrus. Kung mahilig kayo sa matingkad at maasim na lasa ng citrus, maraming magagandang at ligtas na alternatibo. Ang limon at dayap ay karaniwang itinuturing na ligtas at nagdaragdag ng kakaibang sarap sa tubig at pagkain. Habang ang navel oranges ay dapat kainin ng may moderasyon para sa mga dahilang tinalakay natin. Kanina hindi ito naglalaman ng mapanganib na compounds na matatagpuan sa suha at mas ligtas na pagpipilian para sa inyong bitamina C sa umaga. Hindi ko malilimutan ng isang kliyente ko, si Nanay Margaret, isang matalinong 75 taong gulang mula sa Baguio City.
Umiinom siya ng isang karaniwang statin na gamot para kontrolin ang kanyang kolesterol. Sa loob ng maraming taon, sinisimulan niya ang kanyang araw sa kalahating suha, isang ugali na mayroon siya mula pa noong kabataan niya. Nagpunta siya sa akin dahil nakakaranas siya ng matindi at nakakapanghinang pananakit at kahinaan ng kalamnan, kaya't nahihirapan na siyang tumayo mula sa isang upuan. Hindi mahanap ng kanyang doktor ang sanhi. Sa aming konsultasyon nang malaman ko ang kanyang ugali sa pagkain ng suha, isang malaking alarma ang tumunog sa aking isipan. Agad kong tinawagan ang kanyang parmasyutiko na kumumpirma sa malubhang interaksyon. Ang suha ang nagiging sanhi ng pag-ipon ng statin sa kanyang sistema hanggang sa nakalalasong antas na humahantong sa isang mapanganib na kondisyon na tinatawag na rhabdomyolysis. Agad naming ipinatigil ang pagkain ng suha. Tumagal ng ilang linggo, ngunit dahan-dahan humupa ang sakit at bumalik ang kanyang lakas. Si Nanay Margaret ay natakot ngunit lubos na nagpapasalamat. Wala siyang ideya na ang kanyang malusog na almusal ay unti-unting lumalason sa kanya. Ang kanyang kwento ay isang malinaw na paalala na ang kaalaman ay hindi lang kapangyarihan. Ito ay proteksyon. Ang huling puntong ito ay isang hindi matatawarang utos para sa kaligtasan. Kayo po ba ay kasalukuyang umiinom ng anumang diresetang gamot para sa anumang kondisyon? Kung gayon nakikiusap ako, mangako kayo sa inyong sarili na maglaan ng sandali ngayon o bukas para magtanong sa inyong doktor o parmasyutiko tungkol sa suha. Hindi lamang ito isang wellness tip. Ito ay isang kritikal na hakbang para protektahan ang inyong kalusugan. Kung ang impormasyong ito ay nagsilbing isang mahalagang paalala para sa inyo o para sa isang taong mahal ninyo, pakitype po ang 1 sa mga komento. Kung alam na ninyo ang particular na interaksyon na ito, pakitype po ang 0. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap, huminga muna tayo ng malalim at pagsama-samahin ang mga hibla ng karunungang ito. Natutunan natin na sa ating paglalakbay pagkatapos ng edad 60, ang tunay na kalusugan ay hindi matatagpuan sa mahigpit na mga patakaran, kundi sa tumutugon at matalinong pangangalaga sa sarili. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang ating katawan ay nangangailangan ng mas masusing diskarte. Binuwag natin ang alamat na lahat ng prutas ay pantay-pantay sa pamamagitan ng pagtuklas sa 3 mahahalagang prinsipyo. Una, ang pangangailangang pamahalaan, ang blood sugar roller coaster sa pamamagitan ng maingat na pagpares ng matatamis na prutas tulad ng ubas at mangga sa mga protina at taba. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagkontrol sa nakatagong apoy ng pamamaga sa pamamagitan ng pagiging maingat sa mga maasim o malalaking prutas tulad ng dalandan at pakwan na maaaring personal na trigger para sa problema sa panunaw. At pangatlo, ang ganap at hindi matatawarang pangangailangan na iwasan ang pagkakamali sa gamot sa pamamagitan ng pag-unawa sa posibleng mapanganib na interaksyon ng suha sa maraming karaniwang reseta. Pakiusap, huwag po kayong umalis dito ngayon na may dalang takot o listahan ng mga bawal na pagkain. Hindi po yun ang layunin. Nais kong umalis kayo na may malalim na pakiramdam ng kapangyarihan. Dinala kayo ng inyong katawan sa loob ng 6-7 o higit pang dekada ng isang mayaman at buong buhay. Nagmahal ito na wala nagtrabaho at nagdiwang. Iba na ang lengguwahe nito ngayon, isang wika ng karunungan at pagiging sensitibo. Ang matutong makinig dito, alagaan ito ng may intensyon at kaalaman ito, ang tunay na gawa ng pagmamahal sa sarili. Ito ang susi sa pagbubukas ng ikalawang yugto ng buhay na puno hindi lamang ng mga taon, kundi ng masigla, malakas, at maayos na buhay. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan mula sa aking mga pasyente at sa sarili kong buhay ay ang balanse ang lahat. Tulad ng pag-unawa natin ngayon na kailangan nating ipares ang ating matatamis na prutas sa protina para sa pisikal na katatagan,
dapat din nating matutunan na ipares ang ating pang-araw-araw na pagsisikap sa tunay na pahinga, ang ating walang hanggang pagkabukas palad sa iba sa radikal na pagkahabag sa sarili, at ang ating naipong karunungan sa isang pagkaosyoso na parang bata. Ang tunay na harmonya sa buhay, tulad ng sa ating pinggan, ay nagmumula sa paglikha ng matalino, mapagmahal, at maingat na mga kombinasyon. Sa magandang balanseng ito, natin matatagpuan ang ating pinakatunay at pangmatagalang enerhiya. Halina't bumuo ng komunidad. Ngayon, nais ko pong bumuo ng isang komunidad ng karunungan dito at nagsisimula iyan sa inyo. Alin sa mga kaalamang ito ang pinakatumimos sa inyo ngayon? Mayroon bang isang maliit at banayad na pagbabago na nais ninyong gawin? Ngayong linggo, pakiusap, ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong kwento tanong o simpleng pagninilay ay maaring ang mismong bagay na kailangang mabasa ng isa pang babae sa komunidad na ito ngayon. Kung nahanap ninyong mahalaga ang pag-uusap na ito, mangyaring parangalan ito sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba pang mahahalagang babae sa inyong buhay, ang inyong mga kapatid, kaibigan, at mga anak na babae. At panghuli, siguraduhing mag-subscribe po kayo para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na talakayan kung paano mamuhay ng pinakamaningning at masaya sa bawat edad.